Magandang araw mga kapanyero, welcome back po sa ating channel. Nakita nyo naman yung ating kapaligiran, nakita nyo naman yung nasa likuran natin. Nasa ibang lugar na naman po tayo. I-share ko sa inyo itong lugar na to kung nasan ako ngayon. Ngayon po ay nandito kami sa San Diego, California. Ayan, syempre sa pagpunta natin dito sa San Diego, ang una-una natin pupuntahan dito ay nandito tayo ngayon sa Catholic Church nga pala mga kapanyero. Ayan no. Kung nakikita nyo mga kapanyero itong simbahan na to, ito yung kauna-unahang Mission Basilica San Diego de Alcala. Yan yung pinaka name ng church nila. Ayan, nakita nyo, kung makikita nyo yung mga bell na yan sa taas, talagang luman-luma yan na halos daan taon na ang tagal niyang mga bell na yan na nasa taas na yan. Kung makikita nyo yung kapaligiran mga kapanyero, maikukumpara ko to sa kung saan ako nagtapos ng high school na... Uy, nagulat ako. Yan, nakita nyo yung bell mga kapanyero, di ba? Ang ganda, di ba? Ang galing. Ito yung luman-lumang style na magsisimula na ang misa ng Catholic Church. Ayan no. At marami tayong mga kababayan na nakatira dito sa San Diego na dito sila nagsisimba tuwing linggo. Ayan no. Nakita nyo, tuloy-tuloy ang dating ng mga tao dito. Kaya ngayon mga kapanyero, tara, attend na tayo ng misa. Nagsisimula na. Refrain from using them during the liturgy to avoid distracting those around you. Prepare ourselves to enter the celebration of the Eucharist. Wherever we are in life, there are rules to be followed. In the classroom, we are taught early to raise our hand when asked a question, that we should not run with scissors, and don't pick on the other children. And then as we grow up, we don't escape rules, they just become different. In workplaces, there's often a code of conduct to be followed, expectations about what we will or will not do in order to keep our job. But there are also laws and customs of the country where we live, which we all must follow or face potentially serious repercussions. In our scripture readings today, we are reminded of the importance of keeping God's commandments. And this can potentially be viewed as really just another set of rules. But these are rules that should be a guiding light throughout our lives to help us to discern what is right and what is good. Each of us has the freedom to choose whether we will follow this path. So each of us faces a choice each day. Do we choose fire or water? Do we choose life or death, as it says in our first reading from the book of Sirach? Do we break rules or keep them? And it makes it sound like this decision is always easy. It's this or that, when in real life we know there's always shades of gray. And so perhaps it's worth considering why we have rules in the first place. Rules generally have two purposes: keep us safe and to ensure the safety and well-being of others around us. Our rule breaking rarely has repercussions just for ourselves. Others can and do get hurt, and the same can sometimes be true, on the other hand, if we are overly zealous in our rule keeping. Now, Jesus reminds the disciples in our gospel passage today that he has come
not to abolish the law and the commandments. Call this the Mosaic law, the law that was given to Moses. No, Jesus does not come to abolish that, but rather to fulfill it. He encourages us. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Go and announce the gospel of the Lord. Thanks be to God. Ayan mga kapanyero, katatapos lang po ng misa, mga naglalabasan na po ang ating mga kababayan dito. Karamihan dito mga kapanyero, yung mga nasa harapan, puro kababayan natin. Kaya ayan, mga naglalabasan na. Ayun po yung pari nila. Nakita nyo naman, no? So nandito tayo sa Mission Basilica San Diego de Alcala na itinatag noong 1769. Nakita nyo naman, napakatagal na yan. Si Miss Hurley, yan ang ating Donya di ba? Siyempre magpapasalamat tayo kay si Miss Hurley, di ba? Siya mga kapanyero, kung natatandaan nyo yung bahay natin sa Tabang, pumupunta na siya dyan sila natutulog. Bali siya, kaklase siya nung college ng kapatid ko, ng ate, di ba? Na naka-base siya rito sa San Diego. Talagang nabigyan tayo ng pagkakataon na maipasyal tayo rito, di ba? Ayan. Kita nyo naman, Donya ang dating, di ba? O, ayan, o. Oo. matagal na namin kasama tong si Hurley talaga. O, ayan. 1990s pa kasama na namin to eh. Itong lugar na to mga kapanyero, maiko-compare ko to sa St. James Academy kung saan ako nagtapos ng high school, di ba? Na-i-vlog ko rin naman kung saan yung church namin noon, na ganito ang itsura kasi napakalumang simbahan, pati yung mga style nila. Nakita nyo yung mga pisa, yung mga adobe nila na napinturahan lang, di ba? Ayan, oh. At yung naglalaki ang mga puno mga kapanyero, nandito rin, oh. Ayan, oh. Diba? Ang galing. At marami rin tayong mga kababayan na nagsisimba rito na nasa San Diego. Kaya nga pagbalik natin sa Canada, kapanyero, alam nyo naman, bisita lang kami rito. Ngayon lang ako nakarating sa lugar na to. Kaya ang ganda, di ba? Oh, ito si kabayan. Ito po, maraming salamat po. Taga-Canada po, Alberta. Ngayon lang po. First time lang po. Thank you po. This is the California's first mission. California Yeah. First Mission. There are 21 missions in California and this is the very first one. Okay. Salamat po sa impormasyon. Ang Mission ganda. San Diego de Alcala, founded in 1769. When was the mission founded? 1769. 1769. Kaya centennial na siya. Opo. Yeah. Ganda. Years ago. Yeah. So you're visiting until when po? Hanggang 4 days po kami rito sa San Diego. Kasi there's another mission in Oceanside. It's just like maybe 45 minutes away from Away here. po. Opo. Yeah. Kung pumunta po kayo dun sa likod, may museum, it's open. Andun lahat yung 21 missions. Pupuntahan Hindi po ko namin. alam kung pang ilang mission si Mission San Luis Rey. Yeah. Okay po. Yeah. Sa LA meron din Sa po. LA rin po. Pasok po kayo Sige po, doon, sa likod thank you po sa impormasyon. Yan. Nakita nyo si kabayan. Ayan, nakakatuwa naman, di ba? Siyempre, pagka nasa ibang bansa tayo, basta't may makita tayong kabayan, napakasaya ng ating pakiramdam, di ba? Nakita nyo naman, luman-luma ito. Ito pala yung first mission dito. Nandito tayo, mga nagpi-picture taking sila. Ayan, kung makikita nyo mga kapanyero, ito yung talagang luman-lumang original pa, di ba?
na mga adobe ang loob nito, sigurado. Dahil yun yung mga unang paggagawa ng mga simbahan, ng mga museo. Ito, dito, punta tayo. Share ko sa inyo mga kapanyero, ito. Uy. Nakita niyo naman yung mga kahoy, yung struktura. Ito. Saan ka naman nakakakita ng mga ganitong klaseng, ano to, cactus ba siya? Napakataas, napakalaki. Oh. Nakita nyo to. Daan taon na ang nakakasiguro tayo na daan taon na tong mga puno na to na hindi to lalaki ng ganito. Tapos yung mga kahoy niya, yun yung mga matatagal ng kahoy. Okay. Wow. Bali itong lugar na ito mga kapanyero, ito yung pinaka-museum nila. Na ayan oh. So we were unlike other missions in that it was a rotating process. Because of the system. Napakaluluma. Ito yung mga lumang mga artifacts na nakuha nila. Ayan oh. So nandito mga kapanyero yung history talaga ng mission. Kinatatayuan ko itong pinuntahan natin na to. Ito yung unang-una na simbahan na church na itinayo nila. Nakita nyo naman oh. Kaya ito mga kapanyero, Catholic Church, nga pala ulitin ko lang din to na Katolikong simbahan na Catholic Church na alam naman natin na ang Pilipinas. Galing din naman tayo sa Katoliko, di ba? Kaya nga na-share ko sa inyo na meron din ganito na simbahan. Hindi lang naman ito sa San Diego, kundi sa buong California marami itong simbahan na to. At syempre nagsimula ito sigurado to sa Mexico, di ba? Kasi ang San Diego parang napakalapit lang ng border, kaya karamihan dito mga Meksikano ang tao. Nakita nyo naman yung mga ano. Yan yung mga gamit nung araw, di ba? Meron din naman tayong ganitong museum sa Pilipinas na ganito, di ba? Pero iba pa rin yung nandito tayo sa San Diego, California. Kaya nga isineshare ko lang sa inyo itong lugar na to na para makita nyo rin kung ano yung napupuntahan ko, ma-share ko sa inyo at para nyo na rin napuntahan itong lugar na to. Kung makikita nyo mga kapanyero, ito yung Spanish scale. Ayan o. Ito rin yung mga coins na ginamit, coin use at the California Mission. Ayan o. So, ang dami. Tara, labas tayo. Sa ganitong mga simbahan, mga kapanyero, sa mga ganitong lugar, hindi mawawala ang wishing well, di ba? Ito yung pinaka wishing well nila. Ayan no. Makikita nyo. Ayan mga kapanyero, i-share ko lang sa inyo mga kapanyero itong ano to. Ito yung pinaka-history nila. Ayan no.
Ito mga kapanyero yung picture ng struktura dito noong 1932. Ayan. Kapanyero, ito yung pinaka-history nila, di ba? Ang galing, di ba? Bali, preserve nila or tinulekta nila yung talagang mga original na gamit noon. Noong mga panahon na nagsisimula siguro to. Ayan, no? Ito yung damit na ginamit pa noon nung mga araw na siguro nagsisimula pa lang sila rito. Ito yung mga damit ng pari nila. Ayan, no? So, maisishare ko sa inyo yung first baptism in Upper California in 1769. Ayan, no? Kung paano mag-baptism. At dito nagsimula mga kapanyero, ito yung founding mission sa San Diego in 1769. Ganito lang, nagtayo lang sila ng cross. Ito yung simula, di ba? Nung na-discover nila yung lugar na to. Ayan. Kung makikita nyo mga kapanyero, ayan o, napakalaki naman ito. Kung anong klaseng halaman yan, no? Ito sigurado tong katabi, cactus, di ba? Pero ito, nakita nyo naman, saan makakakita ng ganyang kalaki na alam natin na napakatagal na nung halaman na yan na nakatayo dyan, na nakatanim dyan. Punta tayo rito sa gilid mga kapanyero. Share ko na lang rin naman, nandito na lang rin tayo. Ano pa tong building na to? Religious Educational Building. Ano? Ito mga kapanyero, school pala to. Na-share ko lang sa inyo itong unang destinasyon namin. Kung bago ka lang sa ating channel, huwag nyo na makalimutang mag-subscribe. Pakipindot ang ating subscribe button para suporta sa ating channel mga kapanyero. Gayon din mga kapanyero, para masubaybayan nyo rin mga kapanyero yung mga development natin pagbalik natin sa Canada. Kasi i-develop natin, marami tayong project sa Deladinco Farm na ngayong mga panahon na to, nakalubog yun ngayon sa snow, kaya nga tumakas kami sa lamig ng Alberta, sa lamig ng Edmonton, kaya kami nandito ngayon. Kaya yan mga kapanyero, maraming salamat. Hanggang sa muli.